Hindi ako expert sa Hindi ka pala expert eh. economics. Hello everyone, welcome back sa ating vlog. Yan si Deng, kasama natin. So, bibili lang kami ng carrots dyan sa Shallow. Pero pag-usapan natin dito guys yung yung mainit na topic ngayon dito sa YouTube. Yung tariff ng USA tsaka yung tariff ng Canada. Pabalik. Parang nag-boxing na siya si Trump tsaka si Trudeau eh. So si Trump nagpatong ng 25% tariff sa mga goods na galing ng Canada. Pabalik naman, sabi naman ni Trudeau, 25% din kayo yung mga goods na galing ng USA. So pag-usapan natin kung ano ba effect ng mga tariffs na to, no? Ano effect sa atin as regular people, sa job industry sa Canada, sa supply, sa demand, sa prices and everything like that. But before that, yan, sinama si Dayan. Hi babe. Basta pa yung buhok mo? Oh. Ang ganda ng weather na dito sa amin. Di ba nung nakaraan, tawag dito? Anong nakaraan? Maaraw, nag-snow. Ngayon, walang araw, pero wala na ring snow. Tunaw na. Tunaw na yung snow dun sa mga nasisikatan ng araw, pero yung hindi nasisikatan ng araw, may konti-konti pang bakas ng snow. Hopefully, yun na yung last na snow for this winter, no? Para at least mag-spring na. Ma-enjoy na natin ang spring. Tapos summer, yan. Dami nating plano sa summer, guys. Kasi plano namin mag-camping. Yan. Kasi last 4 years na tayo dito, di pa tayo nagka-camping. Once pa lang kami nag-camping. Kaya ngayon itatry namin this summer na more on camping kami ngayon. More on outdoor activities naman kami ngayon. Tingnan nyo guys yung sa namin, no? Kung saan lang nila nilalagay yung mga papel, oh. Ba't naman ganarns? Diba? Pwede lang naman nila dalhin sa bahay nila. But anyway, it is what it is. So yan, kumuha lang kami ng mail. Yung mail namin nandito sa may street. Dito kami kumuha ng mail. So nung nag-i-snow, madalang kaming kumuha ng mail kasi ang lamig-lamig. Pero ngayong medyo okay na yung weather, pwede na tayo mag-check ng mail every day or every other day para makita natin kung may mga importanteng darating. Tama. Yeah, medyo trip ni Dayan magluto ngayon ng pansit. So punta tayo ng Shallow kasi wala na yung karote namin. Bibili tayo ng carrots kasi yun na lang yung kulang sa sahog. So yan, balik na tayo dun sa usapang tariff. Dun tayo sa labas-labas kasi ayun, may snow. May snow pa kasi dun. So yan, balik tayo sa usapang tariff, no. So ang tariff kasi in layman's term, no, ito yung pinapatong ng gobyerno sa lahat ng imported goods na papasok sa kanila, depende kung saan nanggaling. Di ba kasi, for example, si US, sabi ni Trump, ang bibigyan niya ng tariff is 25% ng goods nang galing sa Canada and 25% din sa galing ng Mexico, tapos 10% sa China. So basically ang mangyayari niyan, yung mga ini-import papunta ng US, galing sa US, Canada, galing sa Canada, Mexico, and China, mapapatungan yung price nun. So for example, yung cost ng product na yun is 100, magiging 125 na kapag galing yun ng Canada. So ganun siya nag-work. Ngayon, sino ang maaapektuhan ng mga tariff? So ang main for me, no, sa point of view ko, ang main na magsasuffer sa mga tariff is yung residents or yung mga nakatira sa bansa na yun, kung sino yung nagpatong ng tariff. In this case, si US, yung mga taga-US, medyo magiging mas mahal yung mga bilihin nila doon, lalo na kapag nagpatong ng 25%. Same thing dito sa Canada. Since si Trudeau nagpatong din ng 25, mararamdaman din natin na yung mga imported goods from the US, mas magiging mahal na siya ng 25%. So kung dati nabibili mo siya ng let's say $100, bibili mo na siya ngayon ng more or less nasa 125, depende kung magkano yung actual cost nun. Kasi yung actual cost naman yung yung papatungan ng 25%, hindi yung retail value. So kung yung $100 mo na bibili, ang actual cost niya is nasa 50 times 25% yung ipapatong na tariff doon. So, yun, basically up to 25% na mas magiging mahal yung
bilihin dito sa Canada at saka sa US with this tariff war or trade war between these two countries. Ngayon, para maintindihan natin, bakit ba nagpatong ng tariff si tawag dito si Donald Trump or si President Trump ng US? Ang sabi niya, kasi daw gusto niyang ibalik yung mga trabaho na nawala sa US. Na for example, kasi ang mangyayari kapag nag-tariff sila sa Canada, yung mga malalaking kumpanya, let's say, for example, meron silang manufacturing plant dito sa Canada, para maiwasan nila yung tariff, ibabalik nila ngayon yung manufacturing plant nila doon sa US para hindi sila magbayad ng tariff. So ganun siya basically dapat mag-work. Kaya naman kapag napatungan si Canada, problema tayo ngayon, lalo na sa bandang Ontario, kasi madaming mga manufacturing plants doon na nagsisend ng goods doon sa US. So kung nangyari yung ganong situation na predict ni Trump na pupunta ng US, babalik sa US yung mga manufacturers, mawawalan tayo ng manufacturers sa Ontario. That means mababawasan tayo ng job market. So ganun siya nag-work. Ngayon, sabi din ni Justin Trudeau, hindi lang ikaw nag-iisa, papatungan ka din namin ng 25%, no? Pero in the long run, ang talo dito tayo na nakatira sa US or sa Canada, kasi tayo yung magsasuffer doon sa price increases, no? Kasi sabi nila kapag daw may tariff, ang demand daw mag-shift towards local produce. For example, dito sa Canada, meron ngayon silang sinasabi na tangkilikin yung nasa Canada na products. Same din sa US, tangkilikin daw yung mga galing sa US na products kasi mas mura. But the thing is, kung babalikan natin ang supply and demand, okay, magbigyan lang muna before natin itakal yung supply and demand. Bigyan lang natin ng product A at product B. Let's say Canada lang. Product A is from the US, product B is made in Canada, no? So product A, let's say parehas silang presyo, 100 each, yung product A at product B. Ngayon, with the tariff, padaliin na lang natin yung buhay natin. Sabihin natin na 25% ang idadagdag. Si product A would cost $125 to buy. Si product B would cost $100 to buy para sa mga Canadians. So basically, yung mga Canadians or tayo nandito sa Canada, ang bibilin natin syempre yung mas mura, right? Si product A. Ngayon, yung product A na yun, si product B. Ngayon, si product B na yun, tataas ngayon yung demand niya. What if hindi natin kayang i-produce lahat ng demands ng product B na yun? Ibig sabihin, magkakaroon ng over demand or low on supply. Low of supply and demand, pag mataas ang demand, maliit ang supply, tataas din yung presyo niya. So ibig sabihin yung 100 mo, may possibility din siya na tumaas and mag-equate siya ng 125 para maging equilibrium yung dalawang yun. So yun yung nakakatawang part doon. So yan, tapos na kami dito sa Shoppers. Saan na ba tayo kanina, babe? Yan, doon sa tariff. Isipin nyo na lang yung tariff, guys. Ano na lang siya, patong siya na dadagdag doon sa bayarin ninyo kapag imported yung goods na nabili nyo. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, pwede na yung mga goods din na nandito sa Canada, yung option nyo dito sa Canada, pwedeng mag-increase din yung prices nun, gawa ng law of supply and demand. Okay? So yun lang, ang talagang talo doon, tayo, di ba? Pero tingnan natin kung ramdam na natin, kasi feeling ko hindi pa naman ramdam for the first few days kasi di ba, for example, yung mga goods naman dito, siguro na-deliver to before yung tariff, so baka wala pang price increases. We'll see for the next couple of days kung anong mangyayari. Yun, with these tariffs din, bagsak din ang market. So, blood ang market ngayon. Nung isang araw, parang nagka-loss kami ng around 3% ata sa portfolio. Another 2% ngayong araw. But hey, that's it. It's time to invest more. Kasi sabi nga nila, kapag down ang market, that's the time to invest. Pero syempre, tingnan muna natin kung anong mangyayari for the next couple of days. Hindi naman maganda yung yung ikakatch natin yung falling knife kung tawagin nila. Okay? Babe? Okay. Pagod ako. Bilis ko maingal. Kahit nag-exercise ako. Charot. Yan lang yung sa amin, no?
Yung binili namin, hindi ko masyado nagagamit. Ewan ko kung bakit. Kaya, nakakatamad din pala. Yan na yung sinasabi ko. Hindi, syempre gagamitin mo Sa ba rin una yan? lang Hindi, gagamitin ko yun. So yan lang oh, dito lang yung shallow. Dito din yung yung police station. Yan, yung police station, fire station, Sabi nila now-hiring daw shallow. sila. Nung last year pa yan ah. Kaya nga, hiring pa din. Siguro forever hiring. Yun yung shallow. So, bili lang kami doon and then magluluto si Madam Dayan ng pansit. Anong klaseng pansit, babe? Bihon. Pansit bihon gisado. Wow, special. Tuturuan kayo ni Dayan, charot. joke lang. Kami lang yun. Kasi yung recipe ni Dayan, para sa amin lang yan. Secret recipe. Secret lang. Kasi kung ano-ano lang. Paghahalu-haluin lang naman yun, di ba? Igigisa, tapos halu-haluin lang. O, yun na, pwede yun. Maghahalu-halo lang din naman sa lahat sa tiyan. Okay, I'll see you later. So, ito guys, ang shallow. Ayan yung karote. Bili ng karote si Dayan. Ganito lang yung karot. Hindi ko alam. Ba't ganito yung karot? Oo, hindi pa. So, yan guys ang shallow. Sa mga curious. Ganito yung tsura. Parang superstore lang din, no? Save on, no? Parang save on yung dating. Green. So, madami dito guys mga pagkain. Middle Eastern. Hanap tayo ng Pilipino. Saan? Sige. International foods. Sauce to eh. Hindi naman to biscuits. Spices. Ay, okay. Spices. Saan tayo sa biscuits? Punta lang tayo dun International lang sa yung nabasa ko. international nilang guys. Snacks. Ay, ito snacks. So yan na guys. Nakakabili na tayo ng isang karote. Yun lang talaga. Yun lang talaga. Carrots lang talaga. So this is already $1. Isang piraso $1. 40 pesos sa Pilipinas. Ay, paras lang. Parang 40. Siguro 40 mo lang din mabibili ito sa Pilipinas. Hindi ka sure. Ito hindi magbabago presyo nito dahil sa tariff. Dahil galing to ng Mexico ata or China. Hindi siya galing ng US. Ganon? Nakalagay din Sabi eh. nila pag galing Mexico din kasama sa car. Hindi. Sure? Pag galing Mexico, papuntang US. Pagka papuntang US. Pero si Canada, ang pinatungan niya ng tariff, galing ng US lang. So hindi kasama yung mga galing ng Mexico. Eh galing ng Mexico kadalasan produce. So hindi tayo mapektuhan doon. That's good. Okay, disclaimer lang pala guys, no. Hindi ako expert sa Hindi ka pala expert eh. economics. Di, baka may mag-comment lang dyan na expert-expertan. Hindi tayo expert sa economics. We just know the basic concepts ng law of supply and demand. And nagkataon na alam natin kung paano yung basics nung tariff. So, shinare ko lang sa inyo para at least, share ko lang. memo share. Memo share lang kami. So yun, pag may mga questions kayo regarding tariff, mag-comment lang kayo dyan sa baba. I'm sure merong sasagot dyan. Kung hindi man ako, siguro yung ibang pwede makasagot dyan na may alam din tungkol sa mga tariff. Talagang inihingal talaga ako. Sabi naglalakad ka tapos sasalita. Yan. So, yun lang muna guys for today's video kasi magluluto na si Dayan. Hindi pa siya ready na mag-share ng recipes niya. Pero siguro, pag pinilit-pilit nyo siya dyan, baka mag-share siya ng recipes niya. Patikman nyo din ang lutong Dayan. So, yun lang muna guys for today's video. Again, this is Edwin from the Ace Canada Vlog and this is my wife. Always remember to stay humble and always stay focused on your mga goals. So yun, as always guys, we'll see you sa next vlog. Bye!